ng ating presidente sa kanyang Facebook account na sinasabi niya na itong si Saldico po ay nahuli sa Czech Republic, mga kababayan. At kasalukuyan po siya ngayon nakakulong. Kaya tuwang-tuwa po mga kababayan ng presidente sa pagkahuli kay Saldico. Pero mga kababayan, aabot daw po ito ng 3 linggo bago ma-deport si Saldico papunta dito sa Pilipinas. Ngayon, sabi ng presidente natin na si Pangulong Bongbong Marcos, bilisan ang pagpapadeport kay Saldico para matapos na ang issue sa flood control. Kasi ang ating Pangulong pala mga kababayan ay handang makinig sa lahat ng sasabihin ni Saldico. Diba? Ibig sabihin mga kababayan, wala pong tinatago ang Pangulo dito. Hindi po siya sasabihin na, kasi may mga sinasabi kasi ang mga dito eh. Katulad ng sinasabi ng mga banateros. Hindi lang banateros pati PDP, lahat sila ng mga politiko dyan, na mga kalabang kay Pangulong Bongbong Marcos, ay sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang madidiin dito sa paglantad ni Saldico. Yeah. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang madidiin at maaari siyang ma-impeach, bakit pa magpo-post si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media account na nahuli na si Saldico? Yan, number 1 tanong yun. Kasi kung alam ko, kung ako ang presidente, na alam ko na ako ang mapapahamak, bakit ko ipopost na nahuli na si Saldico? Ha? Unang-una kong gagawin dyan ay magpapadala ako ng tao sa Republic at kukunin ko si Saldico ng palihim at ipapagurgur ko. Tama? Ano dapat yun? Kaya mali ang mga iniisip nyo agad, mga DDS. Natandaan nyo ba, ito, papaalala ko lang sa inyo, natandaan nyo ba si yung kapatid ng mga patidungon? Natandaan nyo ba yun? Yung magkapatid na patidungon na sangkot sa mga di umano, sa mga missing sa Bungero. Ano ang ginawa ng CIDG? Ginawa nila sa ibang bansa ng palihim, dinala dito sa Pilipinas nang walang nakakalam. Kung hindi pa sinabi ng witness labang kay Atong Ang na ganun ang nangyari, hindi natin malalaman. Kaya ganun dapat lawakan natin ang isip natin. Kung natatakot si Pangulong Bongbong Marcos, bakit sinasabi niya dito sa news sa pamamagitan ng palasyo na si Jose Clark Castro ay pinapabilis na maipa-deport itong si Saldico pabalik ng Pilipinas at makikinig siya sa lahat ng sasabihin ni Saldico at imbitado rin siya sa Blue Ribbon hearing, mga kababayan. Diba? Ibig sabihin, walang tinatago, mga kababayan. Kaya mali po ang mga paratang ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat unawain nyo po yan. Kasi nga, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, presidente po ang kalaban. Tapos magkaganyan-ganyan ka. Kaya nasasabi ni Saldico sa social media, yung mga kunyari sangkot si PBBM. Kasi hindi siya nahahawakan. Ngayon niya sabihin yan, yung kanyang pagsisinungaling. Ngayon niya sabihin. Lalo siyang mababaon dyan sa ginagawa niya. Kasi nung unang labas niya sa social media, yung sa araw-araw yata yun na nagpapalabas siya ng mga paninira patungkol sa flood control. Yung iba dun, AI na lang eh. Kasi paiba-iba yung kanyang hitsura eh. Diba? Kaya wala masyadong naniniwala. Ngayon siya magsalita dapat kapag bumalik siya sa Pilipinas. Kung talagang meron siyang payag, sige. Diba? Okay. Pakinggan natin itong payag ng ating Pangulo patungkol dito kay Saldico, mga kababayan. At papakita ko lang sa inyo. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapauwi sa puganteng si Saldico. Inaresto si Ko sa Prague, Czech Republic matapos ng kayong tumawid ng Germany nang walang dokumento. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano pa katagal bagong papauwi ng bansa si Saldico? Alam mo, Julius, kabilang yan dun sa mga inaantabayanan natin na ibibigay na detalye ng Malacanang. Ang sinasabi kasi baka daw abutin pa ng 3 weeks bago pa makabalik ng Pilipinas etong si Saldico. Pero kanina nga sinabi lang ng Malacanang na isang welcome development para sa Pangulong Bongbong Marcos na finally ay naaresto na itong si Saldico na itinuturing nga ngayong pugante makalipas ang halos 1 taon na pagtatago niya sa ibang bansa. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Saldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Kita nyo? Ikinatuwa ng Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Saldico at pinamamadali
naka-deport dito sa Pilipinas. Diba? Kasi kung si Pangulong Bongbong Marcos po ay pinuno ng flood control, ba't siya matutuwa? Baka ipagurgur ko agad lahat yan. Diba? Kung akong presidente. Oh, bakit siya magpo-post agad siya na nahuli na si Saldico? Kung talagang siya ang leader. Diba? Madali lang po yan na mga kababayan intindihin. Ano lang po yan? 1+1. Hindi yung puro tayo haka-haka, kasinungalingan. Anyway, tuloy natin to mga kababayan. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Correct. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ang police attaché ng Embassy of the Philippines. He is the request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. That is the angle they are pursuing. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod ni Ko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his red notice. Kung makuha namin yung red notice, automatically dadali na siya pupunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. All bets are off. Di natin alam ang sasabihin niya. Wala pa But, tayong at least he will be under oath sa Sandigan. He is liable for perjury kung magsinungaling siya ron. Lilitisin siya, ipapakita yung ebidensya laban sa kanya, and he has a chance to defend himself also. Diba? O yan mga babayan Kita nyo na. May kasalanan talaga si Saldico dito Kasi imbis na magpaliwanag po siya, linisin yung kanyang pangalan, ay ang ginawa po niya, hindi po siya umuwi. Nagdahilan siya, dinahilan yung kanyang sakit. Tapos siniraan pa niyang presidente sa social media. Mabuti na lang, matatalino yung mga kababayan natin. Kaya hindi masyado siya pinaniwalaan. Diba? Tapos may sakit na nga siya, ikot pa siya ng ikot sa iba't ibang bansa na parang si Sara Duterte. Diba? Ginagaya niya ng ginagaya yung style ni VP Sara, ang mag-ikot na mag-ikot. Ito nga ang sinasabi ko na nakakalungkot. Dito kayo magnanakaw sa Pilipinas, sa ibang bansa nyo gagastusin. Diba? Dito kayo magnanakaw, doon kayo magtatago sa ibang bansa. Dapat, dito kayo nagnakaw, dito rin kayo mamatay. Pilipino kayo ha? Ganun na yun. Kung gusto nyo, doon kayo magnakaw sa ibang bansa, dito kayo magtago sa Pilipinas. Dahil dami naman balita dyan na di umano, laki ng ninakaw ni Saldico hindi naman tayo aware naman tayo dyan sa mga news na yan. Kaya nasasabi natin na magnanakaw siya. Siyempre, hindi pa nga siya guilty, kaya medyo alanganin pa. Pero marami na po nakakalam na malaki po talaga ang kanyang napakinabangan sa issue sa flood control. Alright? Ayan mga kababayan, na-update po tayo sa mga mangyayari pa mga kababayan.